The official campus radio station of De La Salle University Dasmariñas. This is 95.9 Green FM. Magandang hapon, Green FM listeners. We have a special show in store for you today. Ito ang inyong mga katuwang sa katotohanan. Ako, si Gwyneth Aristo. At ako naman si Russell Aguila, nananatiling matalas at alisto. Tinututukan kung ano ang peke at totoo. Ito ang Fact Check. Welcome, third episode na tayo! Magandang hapon sa mga viewers natin. Ayan. So, before we begin, ang Fact Check na isang proyekto ng mga piling estudyante ng DLSUD Communication and Journalism Department para sa Project Annie ng Google News Initiative, kung saan gumagawa kami ng mga articles, videos at itong radio show para mag-fact check ng mga disinformation at fake news sa bansa natin. At ngayon, for our third episode, excited din ako kasi interesting din yung pag-uusapan natin for today. Like, kung iisipin mo, pag fake news, akakalain mo isang conversation ng okay na eh. Pero imagine mo, naka-third episode na tayo. Ang daming pwede pag-usapan. But with us for today, meron na naman tayong special guest, another student who's part of our Project Annie here in the LSUD. Hello, Danny! Introduce yourself. Ayan, sige, go. Hi, my name is Daniel Anne, and I am currently in second year ABCom student, and I am part of the Google Project Annie. Yes, welcome! Kumusta ka naman? Okay lang. Okay. Nasi-stress. Finals next week. Kung malapit na finals. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ang title ng episode na to is Lies for Likes, Clicks for Cash. So, interesting siya kasi pag-uusapan natin kung paano ba ginagamit yung fake news para kumita. Oo. Paano ba siya naging business, di ba? Opo. So how is it like how did it become a business? How did it become monetized? Di ba? Kasi ano yan eh, nag-umpisa yan mga around 2015, 2014 nag-umpisa ng matuto yung mga content creators na kumita. Kasi dati, kasi I'm page admin since 2013, 2012, ganon. So, naabutan ko talaga yung mga sinaunang mga content creators. Yan. Grabe sinauna. Oo. Si Donalyn Bartolome, ayan. Si Donalyn Bartolome, admin ko yan. Grabe. Yung mga ano dati, yung mga sikat na ngayon, nag-umpisa yan na maging admin ng mga pages. Para makakuha sila ng followers. So, dati, ang ginagawa lang nila is, ayun lang, magparami ng followers. Tapos hanggang sa natuto na silang, na pwede ka palang kumita. Pwede ka palang kumita kapag nag-post ka ng link sa mga pages. So, doon nag-umpisa yun. So, dati, malakas pa yung reach ng Facebook eh. Malakas pa yung reach ng mga link post sa Facebook. Pero ngayon kasi unti-unti nang nag-iiba na eh. Bumababa na siya. So, ang ngayon, nag-iiba-iba na yung diskarte ng mga page admin. And isa sa mga diskarte nila ngayon is magpakalat ng fake news. Kasi, yun nga, fake news is already a business na rin kasi sa totoo lang. Yeah. Tapos, ayun nga, mas nakakaagaw ng pansin kapag ang information na pinopost mo sa social media is sensationalized, tapos misleading, fake news, basta mga ganun. So, talagang gumagawa talaga sila ng paraan para maka-engganyo sila ng mga netizens na i-click yung mga links nila. Yun eh. Kasi and I think hanggang ngayon, kahit sinabi natin na parang nagbabago siya, hanggang ngayon nangyayari pa rin siya. Like, isang scroll mo sa Facebook, makakahanap ka ng random post na may link. Ang ano nila ngayon right now, like from what I see dun sa mga Facebook post nila, ang nakikita ko dun actually is, alam mo yung parang screenshot ng mga Facebook post na funny comment, tapos ikakat nila right above yung comment, yung comment na gusto mong makita, tapos pag click mo siya, it's gonna take you to a link. Ganun yung ano nila ngayon. Yung akala mo photo lang siya na normal, tapos yun pala link siya na mapupunta ka sa ibang website. Akala mo like screenshot ng conversation. Tapos pag click mo, it's a link to like Shopee, ganun. Actually, alam ko kung paano gawin yun eh. May mga ginagamit silang tools para
para ma-change yung yung mga post sa Facebook. Gumagamit sila basta hindi ko alam kung ano yung tawag doon exactly. Hindi ko kasi alam kung ano exactly yung doon yung tawag doon. Pero carousel. Carousel, post carousel yung tawag nila doon. Ngayon, yung maraming Oo, yung pag akala mo picture siya. So i-click mo siya. Yeah. Pero bigla ka mapupunta sa sa shoutout sa Lazada sa Shopee. Kasi actually yan talagang yan yung bagong style ng mga ngayon ng mga page admin or yung mga nagpapakalat ng clickbait. Yan talaga yung nagpopondo sa kanila, Lazada sa Shopee. Kasi hanggang ngayon parang hindi nila ina-actionan sa totoo lang. Pero wala tayong magagawa. Tapos ayun nga, hindi lang yun kasi hindi lang mga photos, hindi lang mga funny memes or mga funny pictures yung ginagamitan nila nun. Kahit mga fake na statement mula sa mga sa mga celebrities. Usong-uso yan sa entertainment. Yung tawag dito? Yung kay Carlos Yulo, diyan nag-umpisa. Yun, yung fact-check natin nung last episode ba yun? Last episode. Yun, doon rin yun. Pag pinindot mo yun, pupunta ka sa sa mga e-commerce websites. Tapos lagi Shopee, Lazada. Always. Wala naman tayo iba. Parang gusto ko lang naman mag-zoom in sa picture na punta na lang ako, papabilin na nila ako ng produkto. Parang gano'n na yung nangyayari. But meron ba tayong ideya? Kasi sinasabi natin na business siya, di ba? Na kumikita yung mga tao dito. Meron ba tayong ideya kung magkano to? Like, per click? Kasi sinasabi natin yung title nga ng episode, Clicks for Cash. So parang bawat click is, in a way, kumikita sila. Meron ba tayong ideya sa tingin ninyo? Sa akin kasi, ang alam ko, pag affiliate marketing nga kasi, kapag nakabenta ka lang, di ba? Pag nakabenta yung na pumunta doon sa link mo, magkakaroon ka ng part ng sales. Hindi ko lang sure ngayon sa affiliate kung kada click may bayad na. Pero ang sigurado ako may bayad kapag hindi affiliate yung ginagawa nila. Kunwari, gumawa sila ng website. Yung website na yon may mga ads. So kapag pinindot mo yung website na yon, automatic yun. Puro ads, tapos dun sila kumikita through ads. Dun sila kumikita through ads. So hindi siya masyadong common kasi mas common yung affiliate ngayon Pero may mga gumagawa nun. Ay, fact check ko yan. So, yung very first fact check video na nagawa ko for Project Annie, yun yung style nila na nagpretend silang DSWD na page, tapos click daw dito sa link para makakuha ng pera. Pero yung link, yung website, hindi siya government website. Tapos puro ads lang siya. Literal, puro ads. And I think, ganun sila kumikita, through the ads. Meron din silang, yung scheme ng parang nila is, they'll post as another Facebook page, iba yung name, iba yung And then once they get enough traction, then they'll switch onto something else. Yung parang, eto na yung totoong page. Yeah. Pero yun yung parang nila dun is, maraming monetization kasi sa ad clicking. Tsaka meron din monetization sa kung ilang tao yung nagkiklik sa Facebook page mo. Yung iba content creator, yung mga yung engagement sa posts, yung engagement sa page mo, yung visibility, yung reach mo. Nandun din yung monetization niya kasi pero syempre mas malaki yung earnings nila sa ad, yung AdSense kumbaga. So, yun yung number one nila dun is i-share mo to, marami yung kiklik. Tapos sasabihin nila na ito na yung napanalunan mo, ganyan-ganyan. Yeah. Tapos, yun na, mag-flow in na yung ads, tapos nandun na yung earnings nila from that. Yun nga yung parang na-observe ko. Pero ikaw, Russell? Kasi yun dami nilang diskarte dyan. Minsan, ayun niya, sinabi niya, parang sa mga clickbait, yung mga ayuda, yung mga scholarship. Dyan yun, nag-uumpisa lagi Pipindutin nila yung link na yon. Tapos basta may nakalagay diyan na image na register now. Tapos pupunta na naman tama, di mapupunta sila sa kabilang page. Ibang page so, yung doon pa lang nakakakuha na sila ng bagong followers. Hindi ko lang alam kung ano yung ginagawa nila doon kapag napaparami na nila yung followers nung nung page yun. It's either binebenta nila or may times na ganun binebenta nila. Saan kanino nila binibenta? Ginagamit ba nila to para sa mga sa mga misinformation campaign? Kasi yun diyan nag-uumpisa yung mga yung mga network ng fake news.
Na pag nagparami na sila ng yan yung mga nagpo-provide ng mga ng mga pages. Tapos ginagawa nila dyan, DSWD, kunwari, ang pangalan, DSWD Ayuda. So, gagawin nila, pag umabot na ng 200,000 likes yan, 300,000 likes yan, ang mangyayari dyan, change name nila. I-change name nila yan. Hindi, it's either ibebenta nila yan ng DSWD pa rin yung pangalan, or iibahin na nila yung pangalan, depende doon sa client nila. Ang bentahan kasi yung mga pages na yun, umabot minsan 5,000 pesos, minsan umabot ng 100,000. Lalo na pag ang daming followers, ang daming engagement. Meron akong alam na page na umabot ng milyon. Grabe. Lalo na nung panahon na ang lakas-lakas nung mga pages nung panahon nung 2015. Lalo na. Tapos mayroon kasi akong kilalang nag-hoard ng ng mga pages. Pero lahat ng pages niya ngayon na-disable na kasi nasilip ng Rappler. Ay, Diyos ko. So, na-fact check din ng Rappler. Oo, na-fact check siya. Pero na-mention mo nga yung parang pages na nagpapanggap na parang government agencies, ganon. Yung pinakita natin kanina yung parang, kunwari, DSWD. May na-fact check din ata na parang nagpe-pretend na CHED na nag-o-offer ng scholarship, ng financial assistance. Bakit kaya ganito yung tactic nila? Syempre. Ano bang sabi na, sino ba yung nagsabi nun? Si Sir Johnny ba? Alipin tayo ng Diba? ng discount. Discount. Ng salapi. Alipin tayo ng salapi. Diba? So, pag ang mga netizens nakita ng opportunity na kikita sila, makakatipid sila or something, lalo na ayuda, kiklik talaga nila. Tapos, hindi nila i-check kasi nangyari to sobrang recently. Dapat ipa-fact check ko to, pero nang wala yung post, nainis ako. Nagsend nanay ko sa akin. Sabi niya, sa'yo punta sa kapatid mo. May free scholarship para sa senior high school. Sabi ko, ano to? Hindi. Yung tactic ng page, alam mo yung parang picture siya ng logo talaga ng ng DepEd ata, ng DepEd. Pero, may checkmark dun sa picture. Hindi dapat yung picture, yung picture. Yung profile pic yung may checkmark. Kaya siguro at first glance, akala ng nanay ko, legit na na page ng DepEd. Tapos ang dami niyang engagement na parang may mga nagko-comment na, how? Paano po? Message you. Tapos pagkakita ko, no, it's not, hindi siya legit. Kasi walang ino-offer na gano'n yung DepEd. Nagfo-flow yung mga ganong yung mga click here now, mga ganon. Nagfo-flow siya from educational to job opportunities. That's true. Kahit na shopping, meron. Okay, I was going to fact check this. Pero it was too small of a topic kasi. Parang ganito din yung niya na parang nasa picture yung check. Tapos hindi siya official. Multiple pages pretending to be a branch of SM. And alam mo yung mga posts ng, Dior is so very sorry for yung closing. Masyadong maraming tao. So, they're offering you a free gift. So, click this link and claim your gift now. Tapos, meron din yung Apple is having a sale right now. I actually do have yung parang, take down na ata yung post. Pero I have yung parang screenshots niya na on sale yung AirPods ngayon. So, buy now. Buy one, get one siya. Tapos, kinompare ko siya side by side dun sa site ng Apple tsaka sa site ng buy one, take one daw. Tapos, sobrang sketchy niya to the point na pati yung spelling ng AirPods is mali. Pero, laging yun, di ba? Parang indication. Tinuro yan sa atin sa fact-checking training na may times na it looks similar, it looks legit yung mga website. Pero kapag you look closer, pag talagang in-investigate mo yung mga maliliit na bagay, marirealize mo, okay, dito totoo. Tapos marami siyang mga talaga, lalo na if ever you fall to yung mga scams na ganito. Like, nagbigay ka ng number and may magta-text sa'yo. So, sasabihin nila, we're from CHED, we're from DepEd, ganyan, we're contacting you about your application, ganito, ganyan. Tapos, ang subtle niya, pero yung way of typing, sobrang nag-give away talaga siya. Kung totoo ba yan, hindi. Kasi usually, it's, meron na siyang script na i-insert mo na lang yung name nung kakausapin mo, cold calling, ganun. Pero,
pag usually, yung text messages kasi, like, yung, alam mo, yung meron siyang something about it. Yung parang, magsasabi nagtatagalog. Or biglang, yung sobrang casual ng pagkasabi nila na, ay, ano to, kapitbahay mo yung katext mo. Yung para siyang, naano mo siya sa mga text messages and sa way nila mag-post. Tapos, makikita din kaya sa mga scholarships, yung way sila mag-post ng captions nila, it's not regular text. Usually, di ba, it's regular text. Pero, usually pag nagpo-post sila, yung parang may, alam mo yung copy-paste from sites na yung bold text, italic text, or yung meron siyang font na hindi naman usually ginagamit sa mga ganyan. So, maraming telltale signs. Yung mga ganyan. Tapos, the-mention mo na it flows from parang, yun nga, educational institutions, government agencies, job opportunities. So, bring up natin yung latest mong fact check. So, yung pinaka-latest na, I think it is the latest sa Green FM website na fact check article na na-release namin, which is Daddy wrote. And can you talk about that? Anong headline nun? Teka. Ang headline nun is, misleading posts promising job opportunities in Canada and Australia circulate online. Pakita natin sa stream. Pero yeah, talk about this, Daddy. Okay, so it started, I was looking for something na, syempre maraming flowing na fake news ngayon. So, I needed something na hindi pa na to talk about. And I've seen these kinds of posts na, like, all the time, ang dami kasi, like, apply na kayo dito, ang kailangan mo lang, graduate ka ng high school, ganyan. Maraming ganun, pero it's never as big, it never gets as big as attraction. Like, ganito, kasi malalaki na yung pages eh. So, yung last time na chinek ko siya, ang laki na nung engagement nila. Tapos, I was kind of disappointed when I checked the posts kasi akala ko, okay, maybe naman walang maniniwala. Pero, I checked it, I saw potential in fact-checking this kasi yung mga taong nakaka-engage nung post is they actually do believe all the comments or how to apply. Nagtatag sila ng friends, apply ka na dito, ganyan. So, I looked into it kasi I just felt like this was way too, not good. I think this is way too good to be true. So, I looked into it na yung main points niya is you only have to be a high school graduate. Nothing else. All you need is a passport and they'll take care of your visa. And I checked that and wala silang na-mention na name ng agency na who's gonna take care of you. And then I checked yung sinabi nilang sa McDo and sa yung Jollibee. And I checked yung pages ng mga places. And they specifically said na you have to have this kind of training kasi requirement siya. So it's not just na graduate ka ng high school. Kasi ang dun is, sabi niya, with or without experience, tsaka high school graduate only. Parang talaga siya na, I can do this na kahit hindi pa ako graduate, ganyan. Pero, nandun yung parang missing context na, you do need training na you have to pay na for. Hindi lang ito yung requirements. Hindi lang ito meron pa. Like, kailangan mo mag-training na kailangan mong bayaran din. Like, wala naman silang sinabi na yung nila yun. Tapos, yung another point na naano ko dun is, yung salary. Yun talaga yung nag-catch ng eye ko nung una. Kasi like, ang laki naman kasi. 180,000 pesos? Yung mga like, may range siya. Mga around 190,000 pesos. Tapos, I looked into it. I was kind of shocked actually kasi like I was ready to come out of the research defeated kasi parang nag-a-add up yung numbers na okay, it's actually converting to this amount. Tapos nakita ko, wait, dalawa yung comma. So you're earning a lot more. Like you're supposed to be earning a lot more kung i-convert mo siya sa regular peso conversion rates right now. Pero ang dun is, that's your yearly wage. Okay. Tapos, sa post, they never mention anything about... So, parang pinagmukha nilang monthly. Parang mukha siyang monthly. Monthly salary yung 6 digits. Kasi diba usually, ang sinasabi ng mga posts, pag nag-a-apply ka, they'll say monthly. 25K monthly. Yeah. Usually, kasi yun talaga yung hanap ng tao kung ano yung, what will get them by month. Pero, ang sabi lang nila is 190,000 plus salary lang. Salary. Yung word so, salary. ano yung
ano dun, is it monthly? Syempre, maraming maano dun na, syempre, monthly siya. Hala, sige, apply tayo dito. Tapos, naano ko na dun is, this just seems really sketchy. Kasi, ang dami nang nafo-fall dun sa, ano nila. So, I looked into it. And, lo and behold, hindi naman siya completely false kasi I also checked that yung possibility na baka may parts ako na hindi ma-check na maayos. They are, just to put it out there, yung McDonald's and yung Jollibee abroad, they are accepting Filipino applicants. But, syempre may trainings, may mga requirements, may kailangan mo ng visa, kailangan mo ng working visa, kailangan mo ng passport mo. Syempre, mahirap din, wala silang agency. So, if you're planning to work there, wala namang agency na will take care of everything for you. So, if you want to work there for them abroad, i-agency mo yung sarili mo. So, sign yourself up for migration. Parang ganon. So, they are hiring Filipino applicants. They are hiring anybody as applicants. Pero, yung mga posts na ganito na will take care of stuff, will take care of the visa, na parang they're saying it like they're an agency pero no agency mentioned. Tapos yung application portals pa nila, yun na talaga yung on the topic of links, yung napag-usapan natin. Nakalagay doon na link. Nakalagay doon is apply now. This is yung application portal, ganyan. Pero once you click on it, you're taking to an e-commerce platform. So, chinek ko siyang dalawa. Yung isa... So, ito yung parehong posts na fact check mo? 2 posts sila. Yung isa, it takes you payong. Umbrella siya. Tapos, yung isa, ano yun? Nakalimutan ko, parang beauty product. Concealer. Concealer siya. So, like, ako, like, how many people fall for it? Naakala lang siguro nila ad. Kasi diba usually when you click a link, may ad, dadalhin ka sa Shopee. Pag nag-click ka ng back, nandun na ulit sa page na Hindi siya ganon. I tried it multiple times. It leads straight to that post. So, walang actual website na pupuntahan. Wala talaga. As in, no application portal. Hindi siya ad. It's the actual website. And this is posted by pages na malaki ang engagement, no? So, last time... Kasi alam ko, Showbiz Portal, madami ng followers. Alam ko, yan din yung nagpapakalat ng fake news sa mga tungkol sa mga celebrities eh. Sila yung mga So, last time ko siya chinek, yung actually yung sinulat ko to. Last time chinek ko siya, na-appall talaga ako kasi I've been working on this for like, I don't know, like maybe a month kasi medyo nahihirapan ako. Last I checked, when I wrote this article, it had 11,000 likes. Combined na to na engagement for yung both posts. 11,000 likes. 20.8 thousand shares. Shares, oh my gosh. Tapos, 7.5k comments. And I checked a lot of them. Yung mga relevant comments. Ito yung current na engagements niya? Ito yung last check ko. Yung kakasulat pala ng article. I checked all the comments, yung relevant comments na naglalabas. Lagi, lahat. Walang, not a single one said na, huwag kayo mag-apply dito, ganun. Or fake yan. Siya? Apply na kayo, try nyo. How po, ganun. I think isa yun sa, I'm not sure, baka kailangan pa natin i-investigate yun. Pero I think, isa rin sa tactic nila yung pag sa comments, di ba? Oo. Saka yung na yan, yung jobs na yan, yung mga hiring na yan, alam nyo ba, 2012 pa lang, ginagawa lang nila yan. So, ang tagal na nila tong parang technique. Oo, kasi ngayon, di ba, ginagawa nila, nire-redirect nila sa mga e-commerce, di ba? Dati, ang ginagawa nila, gagawa sila ng article, gagawa muna sila ng website, tapos pag nakagawa na sila ng website, gagawa sila ng article, tapos yung article na yon about sa mga jobs, different jobs abroad. Okay. Tapos lalagyan nila ng ads yun. Tapos kasi pagdating kasi sa mga katulad sa Google AdSense, may mga keywords na sinusunod. Yeah. So isa sa mga highest paid na keyword is yung about sa online jobs. Or sa mga hiring, about sa mga insurance. So ang ginagawa nila, gagawa sila ng article, tapos nila yon, ipopost nila yun sa mga Facebook page, tapos lalagay nila doon, hiring ng
hiring sila. Tapos pipindutin nila yung article na yon. Tapos makikita nila doon, ang lalabas na ads doon. Ang galing nga lalabas na ads sa Google AdSense is hiring. Job opportunities. Okay. So talaga pipindutin nila. Legit yung ads. So, ang galing nga, ang galing nung ginagawa nila dati. Hindi ko nga alam ba't hindi na nila ginagawa yun. Kasi parang e-commerce, yung sa e-commerce na lang. Oo, parang, ewan ko ba, mas malaki ba yung kitaan sa e-commerce? Hindi ko sure. Baka nandun na yung tie-in ng affiliate. Kasi yung ganun talaga yung mga ads dati naman, yung click on a site, parang naka-tune in yung ads na parang part siya ng website. Yung ads. So, parang naano ka na-click. Yung kagaya ng mga wala lang, parang medyo off-topic. Pero same siya ng na, yung misleading ads na, when you're downloading something, di ba parang tatlong download button yung lalabas, pero yung dalawa is ad. So, parang ganun yung ginagawa nila sa mga jobs ngayon na, nag-click ka sa hiring post, tapos lahat ng ads is parang akala mo part ng website kasi hiring din sila. So, parang naano sila sa affiliate na ganun din ba yung pay-per-click? Mga na-encounter mo before? Oo, ganun din. So, multiple na ads. Parang ganun. Kasi kapag nagsulat ka ng article about sa online jobs, ang madedetect ng code ng Google AdSense, about syempre ang ilalabas nila doon about din sa online jobs na ads. So, ayun nga, napipindot din ng mga tao kasi nga, syempre nakalagay hiring now. Work in Canada. Nakalagay. Di ba? Mga ganon. Kaya, very effective yung strategy na yon. Pero, hindi ko naman naranasan yung mga ganon. Pero itong post na nahanap mo, Danny, is it still live? Like, naka-post pa rin siya? Last I checked, yeah. Okay, so hindi pa siya na-take down? It's still up. Like, di ba kaka-release lang nung article? So, last I checked, the day before the article was released, they are still up and collecting more engagement. Okay. Well, ang mahirap kasi kapag missing context na article na ginagawa natin. So, sa Project Annie kasi, we have different ratings. So, yung isa doon yung false, na talagang fake news yung ginawa nila. Yung isa missing context, which is may katotohanan, yung pinost, yung shinare, pero yung the way na presenta nila yung information, parang iba yung mapapaniwala mo sa totoo. Ganon. So, ito yung nangyari dun sa fact check mo, Danny, di ba? Na parang may legit parts siya, pero kulang yung information. Kaya ang nangyayari, they're led to believe na itong information na too good to be true. So, parang, yun yung mahirap and very, parang, it's something na kailangang iwasan, lalo na pag too good to be true. Nangyayari kasi, yes, maniniwala tayo kasi gusto natin totoo eh. Diba? Ako rin gusto ko, 6 digits yung salary ko pag nagtrabaho ko sa Jollibee. Diba? Trabaho na lang ako sa Jollibee, mag-aaral pa. Mag-aaral pa ako. Sa Jollibee na lang ako. High school graduate lang. Mas Canada pa. Diba? Pwede ka na magtrabaho doon. Passport lang kailangan mo, sila na bahala sa visa. Pero, ang problema nga kasi dyan, kung ganyan lang ang sweldo mo sa Canada, di ka mabubuhay doon. Oo, isa pa yung i-consider mo, di ba? Yung difference ng parang economic status na third world countries tayo, so malaki na yun sa atin. Pero sa kanila na medyo... Siyempre pag kinonvert mo, malaki sa atin. Oo, malaki sa atin. Pero pag doon kasi, siyempre, iba yung parang... Baka isang buwan lang nila yan. Mahal yung expensive yung buhay doon. Kasi siyempre abroad, iba yung nila. So, alam mo yun, isipin na lang natin, at least may trabaho ka ngayon. At least may ginagawa ka ngayon. Saka parang wag tayong mapaniwala agad pag job, lalo na pag job opportunities, kasi maraming types of scams. Isa to pero meron pang iba meron pa sila ibang ginagawa na tinitake advantage nila yung mga fresh grad, yung mga naghahanap ng trabaho. Kasi feeling ko, isa sila sa mga madaling ma-scam. Diba? Pag you're in that state na, okay, kailangan ko na trabaho, kailangan ko kumita. Kung anong opportunity na makahanap mo, tatanggapin mo So, they're at their most vulnerable. Kaya madali silang ma-scam, madali silang maloko. So, parang isa sa mga, ako personally, na-experience ko to. I think na pag-usapan natin to, Danny, yung sumali ako sa isang Facebook group kasi naghahanap ako ng part-time job. Tapos, ang sketchy na talaga niya at first kasi parang lahat ng posts doon sa group, pare-pareho. Pare-pareho ng template, pare-pareho ng parang
even the emojis na gamit nila sa bawat post, parang similar lahat. Pero, usually kasi mga call center yung ino-offer na parang virtual agent daw, ganyan, call center, yung work. Tapos, yun yung willing din akong kunin na work. Pero yun nga, ang sketchy niya, tapos parang pare-pareho pa ng info. Tapos pag magko-comment ka ng how much, ganyan. Tapos, pag PDM ka na, parang akala nila, parang ang weird na, ang sketchy na dun sa message. Tama, ito rin yung experience mo, di ba? Actually, recently, I was looking for freelance work. Good thing na lang kasi I didn't go through with anything. Ang nun is, I was looking for a job through a job-seeking website. So, dun ako nag-aano kasi alam ko totoo yung site. So, I was like, I was hopeful. So, I reached out. Yung mga ibang doon, maganda siya. Like, maganda siya tingnan. Pero like, i-redirect ka nila. This specific job that I actually found it through ads din. Okay. Dun sa site. I found it through ads. So, I clicked the ad. Tapos, it led me to a Facebook page. Ang sketchy ng Facebook page pa lang. Ang sketchy niya na. Tapos, like, ang pangalan niya lang, literal, as in, wala siyang followers. Ang nakalagay lang, freelancing, hiring hub, yun lang. So, I talked to them. Tapos, ang sabi nila is, reach out to this person on Telegram. So, nung time na yun, like, that was my first encounter with yung Telegram job scams. That was my first encounter with it. So, I talked to the person on Telegram, tapos, pero medyo naano ako dun, pero they talked in perfect English. So, parang nilook over ko na lang yung mga small na red flags kasi people make mistakes. You know, kahit fluent ka, you make mistakes while you're talking. Tsaka, nung nag-usap kami, ganyan-ganyan, what kind of job, tapos, naano ko na dun is, okay, ang offer nila is, actually, yun nga, yung pang offer na nakaka-blind ng natin. It's $40,000. They're offering... in dollars. In dollars. Wow. Tapos, sabi ko, oh my God, wow. Tapos, dun na nag-ano ko sa wala na to, masyadong mataas. This is a scam. Tapos, humor me, ganun. So, tinuloy-tuloy ko siya. Kinausap mo ba? Kinausap ko siya, para Tapos, natuloy-tuloy. They sent me over a freelancing contract. Okay. It under the name ng, it's so crazy, Scholastic. Okay. Yung book. Yung nag-release ng mga books natin. Yun. Scholastic yung inaano nila. I have a copy. I saved all of the since it's Telegram. Hindi, mahirap siyang ilabas. Kasi, siya, encrypted. So, yun yung parang tinitake advantage nila is it's encrypted kasi. So, wala talagang makaka-break through sa firewalls ng so, walang mahahack. Nothing will get released. Pero, dito ako ngayon So, and then yung they sent me over yung contract daw. So, they had like stamps ng pero alam mo yung sobrang sketchy nung kasi like they don't even have an underline. Yung underline nila gawa sa underscore. Okay. Like, hindi siya isang straight line. So, magkakatabi lang siya na underscore. Yun yung nila. Yun yung signing nila. Hindi man lang nila ginaling. Ano yung tsura ng contract? Is it like PDF file? PDF file siya. Pero like, it's like, alam mo yung, I make better PDF files for my class. And why does this one look like this? So, na yun. Tapos like, they sent me over yung work daw, ganun. Tapos I sent them over like fake details. I signed it with fake IDs, fake details. I gave it to them. Tapos, they gave me the work daw. Yung work is like, you just have to transcribe. So like, super easy niya lang. To the point na I actually didn't even do the work. I just kind of like, ganun lang. I had someone do it for me. Like I had like a site do it for me or something. Like, alam mo, work smart, not hard. Tapos, pinasa ko sa kanila. Sabi na ganyan, okay, we'll process your ganyan-ganyan. I gave them more fake details. Tapos, doon ako na kasi I gave them a fake bank account. How are they sending the money? Sinabi nila na send daw yung they're sending the money. pera. Tapos, biglang may nag-email sa akin. What's crazy is, the email that they used to email me yung files and yung contract is under
Proton. Proton is a para siyang site na encrypts your data, your browsing data, and your emails. So, basically, yung emails mo through Proton cannot be tracked. Para siyang Telegram, but for emails and websites. So, they're using Proton, and then, yun nga naano ko kasi I researched that then. Tapos, nung sinend na sa akin yung email, pumasok na email, yung email na gamit nila, yun din yung nag-send sa akin ng email na supposedly galing daw from the IRS. Okay. So, the IRS, the Internal Revenue Service ng US. Talaga? Sabi nila from Grabe, in-email siya ng IRS. In-email ako ng IRS. Ang problema, IRS doesn't send emails or text. And also, ang ginamit nila na email handle, it's so dumb. The email handle that they use is the same email handle that they use to contact me through email. Ano ba yan? So, make the scam make sense. So, binasa ko, sobrang wala siyang format. Tapos, nakita ko, mali pa talaga yung spelling ng name ko. Like, mali pa yung spelling ng name. Tapos, like, binasa ko siya like, wow, you're really emailing me IRS for $10? Nag-send ba sila ng parang, confirmation na nasend yung pera? Parang, yun, verbal lang mo sinabi? No, it's email din. Email din. Okay. Tapos, like, I contacted yung work hiring daw. Tapos, like, I'm so sorry, I cannot do this. I cannot pay for that, blah, 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 blah. And then I blocked them. Pero in Telegram, block doesn't delete the post. Yeah. So, I still have everything. And then, another thing I did, kasi I saw, syempre matalas yung mata ko. Nakita ko yung profile picture. Ang nakalagay din is media. Fine. So, I saw a company. So, I saw also the name nung taong in-impersonate niya. I found, like, with just one search, nahanap ko yung lalaki in-impersonate niya. So, I found the email din. Kasi through, yung mga hiring sites. Kinuha ko yung email. I emailed the company about it. And then I sent them the proof. And then, they emailed back to me saying na any place that says they're hiring under the company is not true. Kasi, ang ginagamit lang nila na handle is @Mediavine. And they don't hire online. They only hire in person. Okay. So, ang nila dun is like, kung sino man nung na parang nag-impersonate sa kanila na hiring online sa sites, that's not them. Kasi they only hire, if ever online man, sa kanila lang. Like sila yung tapos yung handle is not Proton, it's yung company nila. Kasi may sarili silang domain. And they also gave a list ng sites na they don't operate on, such as LinkedIn, Indeed. They don't use Telegram. They don't use Proton. They do not use yung mga social media sites like Facebook. They don't use that to advertise. Okay. So, parang, yun na. Tapos na yung research, yung investigative, yung ko doon. Ang ng journey mo. Ang haba na. Pati doon sa legit na Pati sila in-email ko. Grabe. So, doon is, it happened, I saw it again. So, parang na-confirm siya sa akin na this is an actual scam. This is what people do. They actually do Telegram scams. Kasi, me and my mom, we're working. We're looking for ESL work, yung mga online tutors. Yeah. And then, there was this one post na looking for tutors daw. Maganda yung pay. Night shift siya, so it's perfect for me. And then, nakalagay dun sa comments, dun pa lang. Nakalagay dun is, message this person at Telegram, ganyan. So, sabi ko, scam na to. Pero, I was curious. So, I talked to the person and yung pagkasabi ko sa kanya, doon na talaga, like, I don't know how they expected it to work kasi at least dun sa isang scam, consistent yung scam. Pero ito hindi. They said na the work is for ESL. Pero pag once na-chat mo yung person on Telegram that they said to talk to, iba yung kumpanya. Ang sasabihin niya, let me introduce you to our company. We're a technological, blah, blah, blah. So, yun, common, doon ko na parang confirm na, common yung Telegram scams kasi ang daming nag-interact din with yung Telegram scam na yun. I think, matagal-tagal nang ginagamit yung Telegram for scamming. Wala pa akong nare-research na parang
I don't know, statistic or whatever. Pero I think matagal ko na siyang na-observe. Saka hindi lang scam ang kumakalat sa Telegram. Oo. Well, oo. Parang, ayun nga. So, parang, yung experience ko naman kasi hindi yung tulad mo kasi I stopped after the chat. So, actually, it's really good na nahanap mo pati yung legit na company Kasi that means kahit sila maaapektuhan ng ganito. So, mahirap yung kapag naghahanap ka ng work, ay yung sinabi ko kanina na you're so vulnerable. Kasi naghahanap ka ng work, naghahanap ka ng kita, tapos inofferan ka ng apakadaling work. Sabi, di ba, tatranscribe ka lang, apakadali din gumamit ka na ng AI, tapos ka na, di ba? Kaya parang, yun yung mahirap, yung mga too good to be true. Ewan ko, di ko alam kung paano siya masosolusyonan, to be honest. Kasi, mahirap. Ang hirap niya itigil Meron namang mga solutions dyan, like, katulad dito sa Lazada saka sa Shopee. Madali lang yan Kasi kapag click mo yung link nila yung mga affiliate link nila, may code yan. Naka-register dun sa user na yon. So, sinubukan ko kasi siya dating i-report sa Lazada. Ewan ko kung Lazada yun or Shopee. Tapos meron pa yan Involved.Asia. Meron pa yung isa. Sila yung mga nagsusupply ng mga affiliate sa mga hindi ko sinasabing sila hinahayaan lang nila na magpakalat ng fake news yung mga nag-a-affiliate sa kanila. Pero yun nga. Nag-report kasi ako sa kanila ng isang page na talagang rampant na talaga yung pagkakalat ng peking balita. Tapos iisa lang yung ginagamit na na user ID sa link. Nag-send ako ng email sa lahat kasi lahat ng affiliate lahat ng e-commerce connected siya. Lazada, Shopee involved. So nag-message ako doon sa 3 platform na yon ni isa. Walang nag-reply. So yun nakakalungkot kasi parang alam mo yun, hinahayaan lang nila. Sa bagay, yung Lazada sa Shopee lumalabas din yung ads nila sa mga alam mo na, yung mga hindi dapat makita ng mga kabataan na website. Yeah. So, syempre, di ka na masusupresa na yung mga companies na katulad nito is, hinahayaan lang din nila yan. Yeah. Di ba? Nakakalungkot lang kasi, ayun nga sana next sem may ma-interview tayong tiga Lazada or Shopee. Para, seryoso ako. Ano ginagawa nilang action for this, di ba? Kasi honestly, sa totoo lang, kailangan siyang actionan kasi parami na siya ng parami. Feeling ko every scroll ko sa Facebook meron ng link na papuntang Shopee or Lazada. So, na siya, concerning na siya. Very. 'Di ba? Mahirap pa siya kasi like for yung mga listing na ganyan, hindi siya na-take down with just one report. Kaya nga Kailangan talaga mass reported siya. Tapos ang dami-daming nasa scam. Tapos like mass reported na lahat. Yeah. Tapos nahihirapan yung mga tao na ano ba yung totoo? Ano ba yung fake? Kasi like, hindi na natin alam Parang nagbe-blur na talaga yung lines sa yung totoong job offering, sa hindi. May mga na-affect din kasi like, yung mga in-impersonate nila, pati sila na-affect. Yeah. Kasi mahirap na, kunwari, you say na you're in contact with this company, you're in contact with this person, na ano natin na pag nakasalamuha mo yung totoo, biglang sasabihin mo ito yung nangyari dun sa scam, tapos malalaman mo hindi pala, tapos sila yung nagkakaroon ng bad traction. Yeah. Kasi yung mga taong nasa scam, syempre ang magka-complain sila dun sa hotline nung totoo. Tapos magsasabi na yung, hindi po kami yan, ma'am. Tapos sila yung magkakaroon ng bad traction. Kasi pangalan nila yung ginagamit. Image nila yung masisira sa ganun. So parang lahat ng affected parties is maapektuhan talaga. So if hindi siya actionan, ang mangyayari lang, lahat na lang tayo maguguluhan, lahat tayo confused, lahat tayo naghahanap ng sisisihin. Di ba? Di ba ganun yung mangyayari dyan? Kaya mahirap. But I'm curious, kasi nga, all of us dito, nakaranas na ng ganitong klaseng type of fake news, ng scam, ganito. Para sa inyo, like, anong masasabi ninyo sa casual na gumagamit ng SOCMED, ng social media, na
siguro di sila fact checker tulad natin. Hindi nila gagawin yung ginawa mo na in-email pa nila, na hinanap pa nila yung totoong tao. Kasi mga ano yun kadalasan mga walang time yan, mga nagtatrabaho, mga nag-aaral, mga naghahanap ng kikitain nila araw-araw. So, ano yung parang sa tingin yung quick, easy ways na pwede nilang gawin para hindi agad sila maloko ng mga ganito? Sinong sumauna? Go, Kuya Russell. Ako na lang muna. Kapag yung link is naka-shorten, or yung bit.ly. Diba, ganyan. Pag nakakita kayo ng ganyan, medyo, ano na yan. Wag nyo na lang pindutin yan. Lalo na pag, questionable. or i-redirect kayo sa Telegram. Or, syempre, mag-follow kayo sa mga, legit na pages ng mga agency. Yan, sa DSWD, sa CHED, yan lang kayo kukuha ng announcement. Pag kayo kukuha ng announcement sa labas, lalo na yung mga pangalan, Carlos Yulo page, tapos mamimigay Showbiz Portal. Anong kinalaman ng Showbiz Portal sa sa pagbibigay ng trabaho ng ayuda, di ba? Yun sa ikaw. Sa mga casual scrollers lang siguro, wag masyadong magpa-blind sa mga too good to be true ng mga yung mga ganyan-ganyan. Yeah. Lalo na yung mga discount, mga buy one take one, yung mga free, yung mga sale. Yung matataas yung sweldo, yung bibigyan ka ng scholarship kasi ganito ka, ganyan. Like, be a little bit more just aware kung ano yung itsura ng totoo, anong itsura ng... And I'm granted it can be hard. Kasi parang nagbo-blur na yung... minsan nasasabihan na yung mga legit na scam sila. Kasi masyado ng yung mga scam. So, pati yung legit na sila na scam sila. So, mahirap nga siya kasi nagbo-blur na yung parang line between reality and what is fake. Yeah. Pero... may telltale signs naman. So, maybe just a little more diligency na okay, common to na scam, iwas tayo sa ganyan. Huwag tayo masyado na magpaniwala. Lalo na yung sa mga memes na may link sa loob. Huwag natin i-click yung mga ganyan. Or yung pag sasabihin sa'yo na hihingin agad yung mga ID mo, huwag tayo sa ganyan. Like, iwas ganyan. Kasi like, very common siya to the point na may mga taong nawawalan na talaga ng pera dahil sa scam. Kasi, like, kailangan mo magbayad ng ganito para maka-cash out mo yung ibabayad namin sa'yo. Tapos, or like, yung mga pyramid scheme na mag-recruit ka para maka-cash out ka ng payout mo, ganun. So, like, just look out for those kinds of stuff na wag tayo masyadong magpa-blind sa ilaw ng malaking pera. Kasi, pag masyadong malaki yung pera, for sure, may fake something yan. na yan. Kaya, kailangan tingnan mo pa ng mas malalim. Kasi, kapag masyadong malaki yung kita, masyadong malaki yung ino-offer na pera, masyadong maganda yung produkto na binibigay, then, chances are, it's not real. Hindi talaga siya ganon, di ba? So, kailangan tingnan mo ng mabuti. Parang ano lang yan, pag bumoboto ka. Huwag kang papabudol. Yun nga lang, yun lang problema sa atin. Alam mo yun pagdating sa botohan. Wala kailangan yun yung problem na pag-usapan natin ito last episode na problema kasi sa Pilipinas yung mababa yung media literacy, mababa yung information literacy. Kaya hindi natin maiiwasan na yung masa, yung masses of people na gumagamit ng social media sa Pilipinas, talagang madali silang mapaniwala sa mga bagay-bagay na kunwari para sa ating mga fact-checker, obvious na fake to, pero for them, it's true. Yung mga too good to be true, di ba? Na, yan, yung mga 20 pesos na bigas, yan, yung mga 200,000 ang sweldo sa Canada, McDo, di ba? Yun lang talaga yung problema kasi ang dali talagang i-ano ng mga tao sa mga ganyan. Napakasimple lang gumawa. Napakasimple lang ng pagsisinungaling na ginagawa nila pero ang daming naniniwala. Di ba? So, ang daming nawawala sa kanila. Yan, kunwari, nawawalan sila ng oras kasi akala nila totoo yung na nag-a-apply pala sila sa job na yon. O minsan, data nila yung nakukuha. Personal information nila. Yung business sila yung nakikinabang. Ang nakikinabang pala yung nagpo-post nun. Di ba? Totoo. So, parang madaling ma-abuse yung ganito. Madali talagang ma-scam.
yung tulad din ng sinabi kanina, may telltale sign. So, may mga maliliit naman na bagay-bagay na pag chinek mo yon tapos mukhang questionable, wag mo nang i-click. So, isa dyan yung parang grammar. Pag mali-mali yung grammar na ginamit, yung parang sa kaso ni Rani kanina, ano ba? Besides sa grammar, yung source ng post. Yun yung, feeling ko yun actually pinaka-importante. Kasi, I think, may mga tao na di ko alam, is it their algorithm na dumadating na lang sa sa feed nila or talagang follow nila itong mga pages na to? Hindi, sa algorithm no? So, I think mas okay kung pag dumating lang sa algorithm mo randomly, yung isang ganitong klaseng post, wag mo na lang titigan. Wag mo na lang pansinin. Di ba? Scroll down ka na lang ulit. Kasi hindi naman siya nanggaling sa totoong Facebook page ng DSWD. Ng totoong Facebook page ng DOLE, ng CHED, di ba? So, dapat pag ganyan, lalo na pag government agency ang pinag-uusapan, kailangan galing mismo dun sa government agency or kaya galing sa isang, kunwari, news report ng ABS or GMA. No, dun lang kayo maniniwala. Pero pag galing na sa iba, sa page, kunwari, ng Showbiz Portal, ng Pilipinas Today, kuno, Carlos Yulo page. Carlos Yulo fans? Yun, yung mga ganyan. Huwag ganun. Madaling yan eh. Ibig sabihin, they're not verified. They're not official. So, bakit ka maniniwala sa kanila? So, saan ka makita ng Carlos Yulo page na mamimigay ng scholarship? Di ba? Pag inisip mo siya, like, Showbiz Portal, ba't sila magpo-post ng job offering? Yun ba yung purpose ng pagiging Showbiz Portal? Oo, like, ang hirap din. Tapos, ang dami pa yung mga nag-i-impersonate ng mga tao-tao. Yeah. I remember, parang small tidbit lang siya nung nawawala pa si Alice Go. There were so many pages na nagpe-pretend na sila si Alice Go. Tapos nagpo-post sila doon ng maghintay lang kayo, babalik ako. Tapos maya-maya, after ng mga cryptic daw na post, magpo-post sila ng sinong gusto ng 100 pesos sa GCash, nagpapamigay ako, ganun. Like, ang daming Tapos, buti na lang, may mga tao naman na sabi na hindi kasi totoong Alice Go. Kilala namin si Mayor. Gaganon sila. Pero may mga tao talaga na, sinend ko na po yung number ko sa inyo, yung mga ganun. Ayan. Like, delikado. Kasi like, nalalaman nila yung tapos doon na papasok yung may mga tatawag na sa number mo, scam call na. Ang hirap. Oo nga, kaya delikado rin sa totoo lang. Hindi pa talaga handa yung Pilipinas sa sa mobile number registration. Kasi kapag iisa na lang yung number mo, Diyos ko, ang Pilipino, napaka-ingat pagdating sa data ng mga Pilipino sa totoo lang. Mag-post lang ng katulad may isang artista na nag-post na mamimigay siya ng GCash. Aba, yung mga ang sabi ng artista, i-comment nyo lang yung number nyo. Aba, nagsi-comment nyo yung mga number. Yun? Sikat na artista yun sa Pinoy Big Brother dati. So, binatikos siya. So, ayun, binatikos siya, pero sabi niya, wala namang magsama sa ginagawa ko. Ewan ko sa kanya. Yun lang naman yun. So, ingatan natin yung mga data natin kasi binibenta yan eh. Binibenta nila yan. Number, cellphone number, email, di ba? Meron pa nga yan, like, hindi siya scam. Like, legit siya. Sa LBC. Like, alam mo ang minimik ko na point, yung comment ni Kuya Russell, sobrang ingat talaga natin sa Kasi dun sa LBC, sasabihin nila, sana po yung package ko, tracking number ng tao, pangalan ng receiver, address nila, pinu-comment nila sa Facebook. Diba? Wala, ganun. Ibig sabihin, natatarget talaga nila yung mga madaling maloko. Kasi, kung if you're thinking na rationally, hindi mo i-comment ang number mo. Hindi mo i-comment ang email, personal email mo or whatever. Pero, these are the types of people that they're targeting. So, please, if may kilala kayo na madaling maloko ng ganito, or kaya, even the most random people na na-encounter natin sa SOCMED, sana lang, try natin na pagsabihan sila. So, try natin na bigyan sila ng advice na dapat wag maloko ng ganito. I-check yung mga signs na pinag-uusapan natin dito. Lalo na pag job offering, scholarship, free 50k pesos. Diyos ko, wag na. Mamimigay ng GCash. Mamimigay ng free, ewan ko. Basta pag ganyan, wag agad-agad tayong maniwala. Kahit gusto natin maging totoo. Please, try natin tignan pa ng mas mabuti. Kasi,
chances are there's something beneath the surface. Oh, tama. Diba? Ayan, so I think we're out of time. Nagsiset up na mo yung next show dito. So, ayan, we'll end this here. Pag dating sa mga fact-checking articles and deliverables, follow nyo lang ang Green FM social media accounts everywhere, on Facebook, sa X, sa Instagram. Pinopost namin doon yung mga articles, tsaka mga PubMats or whatever about fake news, about fact-checking. We post it there. So, yung mga articles na pinag-usapan namin, yung kay Danny, yung akin, yung sa aming lahat na mga student fact-checkers, you will be able to encounter it then sa official website ng Green FM, 959greenfm.com. .com na! .com na kami! Ayan. So, punta na lang kayo dun sa website and then there's a fact-check tab doon. Tapos andun lahat ng fact-checking articles na nire-release namin sa Project Annie. Ayan. So, thank you so much, Danny, for joining us today. Thank you for having me. Maraming salamat. Ang dami kong natutunan sa'yo. Natutunan ko na Oo nga eh. Maging investigative journalist. Yung pala, parang tinalo mo pa kami. Ikaw ba yung DFJ student dito? Yung pala ang gagawin, no? Kakausapin mo. Pero sasayangin mo yung oras. Well, actually, it's fun, no? It's fun. Tapos dapat meron kang like, notebook puno ng mga fake identities mo para never ka nila matatrack down. Ayan na. So, pag magbibigay kayo ng information or anything, wag agad-agad totoo. Lalo na pag sketchy. Ayan lang naman. Ayan, 3:55 na. So, let's end it here. Please keep following us sa Green FM official accounts. And please support all our fact-checking articles and our fact-checking videos. We're also our fact-checked show, this one, you will be able to rewatch it on the official YouTube channel of Green FM. So, makikita nyo yan dun sa podcasts tab, nandun yung fact check para ma-rewatch nyo yung full episode. Ayan, thank you so much, Danny, again. That's where we'll end the discussion for today. Once again, ito ang inyong mga katuwang sa katotohanan. Ako, si Gudet Aristo. At ako naman, si Russell Aguila, laging maging matalas at alisto. Tutukan kung ano ang peke at totoo. Muli, ito ang Fact Check! Thank you so much! Thank you! Bye!